Amphos nun, hango sa salaysay ni Alfonso Nacliu na mula sa salaysay ni Churay. Adpos oy kano. Noong unang panahon, may isang makisig na binatang nagngangalang Amphos nun. Isang araw, naisipan ni na Amphos nun at ng kanyang mga kasama na magtungo sa Fianawar upang mamugot ng ulo. Sa landas patungong Fianawar, sa may kalayuan, may nakita silang isang babaeng nag-iigib. Inutusan ng kanyang mga kasama si Amphos nun na pagutan ng ulo ang babae. Ayun, may babaeng nag-iigib. Pugutan mo siya ng ulo. Sige, panoorin niyo ako. Ngunit nang malapitan niya ang babae at kanyang makita, nabighani siya sa kagandahan nito. Sa halip na pagutan ng ulo, ay kinausap na lamang niya ang magandang dilag. Ano ang pangalan? Ako si Inwayas. At ako naman si Amphos nun. Sa kanilang pag-uusap, nagustuhan din siya ni Inwayas. Tanyag ang pangalan ni Amphos nun bilang isang makisig na binata at magiting na mandirigma, at maraming babae ang humahanga sa kanya. Sa labis na pagkagusto ni Amphos nun, niyaya niyang maging asawa si Inwayas. Kung ibig mo, maging mag-asawa sana tayo. Sa paghanga ng dalaga kay Amphos nun, umayag siya. Oo, wala naman akong kasintahan. Nagtakda sila ng araw ng muling pagkikita. Nagpaalam kay Inwayas si Amphos nun dahil naghihintay pa ang mga kasama niya. Nang makabalik si Amphos nun sa kanyang mga kasama, nagtataka ang mga ito. Magkausap na kayo. Magkaharap pa. At di mo pa pinatay. Wala naman siya nung pumunta ako. Waring nainis ang mga kasama ni Amphos nun. Ay, halika na nga. Umuwi na tayo. Bumalik na lamang sila sa Fia Lake. Dumating ang araw na pinagkasunduan ni na Amphos nun at Inwayas. Tumungo sa tagpuan si Amphos nun nang hindi nagpapaalam sa mga kasama. Hindi mapakali si Inwayas. Nang hapong iyon, pabalik-balik siya sa igiban ng tubig kung saan sila magkikitang muli. Nang dumating si Amphos nun, niyaya siya ni Inwayas sa Fianawar upang magpaalam sa mga magulang niya. Ipinakilala ni Inwayas si Amphos nun sa kanyang mga magulang. Nagulat si Chinan, ama ni Inwayas. Taga saan yan? Ifyalig, Ama. Saan kayo nagkakilala ng aking anak? Isinalaysay ni Amphos nun ang mga pangyayari nang una silang magbalak pumunta sa Fianawar hanggang sa makita't makausap niya si Inwayas. Kung talagang nagmamahalan kayo, di ako tumututol. Kailan ng Chuyas? Dito sa amin sa Fianawar, ikaw na lalaki ang kailangang maganda para sa Chuyas. Kung ganoon, uuwi mo na ako para tawagin ang mga kasama ko. Umuwi si Amphos nun sa Fia Lake upang ibalita ang natatakdang Chuyas.
Nang magbalik patungong Fianawar si Ampusnon at ang kanyang mga kasama, may dala silang 3 baboy, 2 itim at 1 puti. Pinalalakad lang nila ang mga baboy kasabay nila. Itinali nila ang mga ito nang makarating sila sa Fianawar. Kinaumagahan, 2 itim na baboy na lamang ang naroroon. Nawawala ang puti. Nang sinundan nila ang bakas ng paa ng puting baboy, nakita nilang papabalik ito sa Fiale. Hindi na nila ito sinundan at itinuloy na lamang nila ang Chuyas. Nang magbalik sa kanilang ili ang mga Ifyalay, laking pagtataka nila nang makitang naroon na sa Fiale ang baboy na puti. Kinabahan silang maaaring masamang pangitain ito. Nanirahan na sa Fianawar si Ampusnon. Isang araw, nagtanong si Ampusnon sa kanyang binan. Wala ba kayong lupain dito na maaring paglagyan ng mga bitag? Mayroon kaming lupain sa Munporias. Kung maaari, samahan ninyo ako doon bukas nang makapaglatag ako ng mga bitag. Kinaumagahan, nagtungo sila sa Munporias at itinuro ni Chinan kay Ampusnon ang pook. Maganda ang kalagayan ng kanilang lupain. Patag ito at may dumadaloy na sapa na maaaring paglatagan ng bitag ni Ampusnon. Nang maglatag ng mga bitag si Ampusnon, natuklasan din niyang mataba ang lupa at magandang pagtaniman. Nagtanim si Ampusnon ng kamote upang may makain siya sa mga pagkakataong naisin niyang magpalipas ng gabi sa Munporias na wala siyang dalang pagkain. Lumipas ang ilang taon. Namunga ang kanyang mga kamote at maraming huli ang kanyang mga bitag. Isang araw, niyaya si Ampusnon ng kanyang bayaw. Dalawin natin ang mga bitag mo. Oo, kung nais mo, pumunta tayo bukas. Kinaumagahan, nauna na ang kanyang bayaw. Sumunod na lamang si Ampusnon. Nang makarating siya sa may akyatan, bigla na lamang may sumigaw. Ito, ang papatay sa'yo! At binato ng sibat si Ampusnon. Ngunit dahil bihasang mandirigma si Ampusnon, mabilis siyang nakailag at agad ding naibatong pataas sa kalaban ang kanyang sibat. Tumama ang sibat ni Ampusnon sa tiyan ng kanyang kaaway. Hindi siya makapaniwala nang makita ang bayaw niya. Ang sabi mo, dadalawin lamang natin ang mga bitag. Bakit mo ako pinagtangkaang patayin? Aminin ko. Matagal na akong may kinikimkim na galit sa iyo. Nasa akin ang pagkakamali.
pakiusap. Buhahatin mo ako at iuwi. Ipapaliwanag ko sa Ili na kagagawan ko ang lahat habang hindi pa ako nalalagutan ng hininga. Binuhat ni Amphos noon ang kanyang bayaw patungo sa Ili. Nang makarating sila, nagsalita ang naghihingalo niyang bayaw sa kanyang mga kababayan. Huwag ninyong parurusahan si Amphos noon dahil kasalanan ko ang lahat. Pinagtangkaan ko siyang patayin at ipinagtanggol lamang niya ang kanyang sarili. Napawalang sala si Amphos noon sa pagtatapat ng kanyang bayaw bago ito pumanaw. Bagamat walang kasalanan, lubos na inusig si Amphos noon ng kanyang budhik. Hindi niya makayanang manatili sa Fianna War sa piling ng mga kasama ng kanyang napatay. Ikinahihiya ko ang nangyari sa amin ng kapatid mo. Dinaramdam ko, ngunit kailangang lumisan ako. Doon na lamang ako sa Munporias. Kapag lumaki na ang ating mga anak, dalaw-dalawin na lamang nila ako. Upang mayroon kayong makain, ipadadala ko ang bahagi ng lahat ng mahuhuli at maaani ko tuwing kayo'y dadalaw. Lubhang nagdamdam si Inwayas. Napaluha siya, ngunit alam niyang hindi na niya mababago ang pasya ni Amphos noon. Labis akong nalulungkot, ngunit nauunawaan kita. Nang manirahan si Amphos noon sa Munporias, napansin ng ilang Imunporias ang malalaking kamoting tanim ni Amphos noon. Nagtanim din sila malapit sa payiw ni Amphos noon. Makalipas ang ilang taon, may nakilalang babaeng Imunporias si Amphos noon at napangasawa niya ito. Dumami na rin ang nagpasyang mamalagi sa Munporias at sila na ang naging ninuno ng mga kasalukuyang Imunporias.